Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan po kayo. Ngayon pong Saturday morning. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Tiyak po ang inyong mga plano for this weekend ay kinakailangang lakipan ng kaalaman tungkol sa panahon. Dahil ang atin hong panahon ay pabago-bago at medyo tensyonado ang mga sitwasyon sa ating bansa. Pero I do hope makahanap kayo ng time to be able to relax at magkaroon po kayo ng sense of enjoyment at kapayapaan. Yan po ay kailangan natin sapagkat yan po ay magbibigay po ng katiwasayan sa takbo ng ating buhay. Well, last weekend, ang atin hong tinalakay has something to do with anger management. Kailangan parang ito po ay pagpapahiwatig na tayo po ay may potential na maging hindi maganda ang takbo pag tayo nagagalit. And we also have the potential na makontrol ang ating galit. At yung pong datingan, yung behavior natin, yung atin hong saloobin ay magkaiba sa dalawang magkaibang tugon na ito. No? Normal na merong galit sa buhay ng tao. Pero yung magiging outcome at yung magiging response mo sa galit, doon po magkakaroon ng difference. Ngayon naman po, ang pag-uusapan natin ay being productive. Tayo daw po ay nilikha ng Diyos na tinalagahan ng mga kakayahan at the same time ng atas, no, na tayo po ay gumawa. No? Actually, pag tinitingnan ko nga yung Genesis, sa creation pa lang ng Panginoon, di ba, kay Adam, binigyan na po siya ng responsibility, pangalanan yung mga hayop, pangasiwaan ang mga bagay-bagay. At kahit nung siya ay nahulog na sa pagkakasala, isa sa mga ipinakita ng Panginoon ay tatrabaho siya, but this time ay mahihirapan siya. May pagpapagal at may paghihirap sa kanya pong pagtatrabaho. So, yung atin hong kagustuhan ay maging productive tayo. But of course, kailangan din ng sense of balance, hindi naman sagad-sagad, para naman po yung katayuang pangbuhay natin ay mas maging mainam-inam. Pero ang napakahalaga po ay maiwasan daw natin yung tinatawag nating kontra sa productivity. At ano ho ba yun? Katamaran. So, didiscuss din po natin ang laziness. Ang stewardship ay isa po sa pinakamahalagang turo ng banal na kasulatan. Pag tayo ay nilatagan ng Panginoong Diyos ng mga kakayahan, yan po ang ating potential. Pwedeng talent, skills, abilities, time, opportunities. Yun pong madalas nating pinag-uusapan na koleksyon ng mga ini-invest ng Panginoon sa ating buhay. Hindi po yan nilagay dyan for display at hindi po yan nilagay for no reason at all. Nilagay po yan sa ating mga buhay sapagkat ang kagustuhan ng Panginoong Diyos ay maging mainam po ang takbo ng ating kalagayang pangbuhay. So, pag tinitingnan po natin yung sabi nga mga katuruan ng Panginoon about stewardship, yan po ay pagpapaunawa lamang na hindi ko pwedeng walang bahalain, aksayahin ang ibinibigay po sa ating mga pagkakataon at kakayahan. Sa Parable of the Talents, ito po ay madalas na po nating natatalakay sa churches, sa ating mga Bible studies, at maging sa mga programa po natin. Pero napakaganda po ng nilalaman ito sapagkat dito po ay nagpapaunawa ang Panginoong Diyos sa pangangasiwa. No? At hindi lang yan, yun pong anticipation ang kanyang muling pagbabalik. At ano ba ang ating ginagawa? Na pag bumalik ang Panginoon, tayo ba ay prepared? Yung preparedness na yan ay pinakita ko sa parabola na ito. Allow me to read verses 14 hanggang 30 ng Matthew chapter 25. For the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country, who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability, and immediately he went on a journey. Then he who had received the 5 talents went and traded with them and made another 5 talents. And likewise he who had received 2 gained 2 more also. But he who had received 1 went and dug in the ground and hid his Lord's money. After a long time the Lord of those servants came and settled accounts with them. So he who had received 5 talents came and brought 5 other talents, saying, Lord, you delivered to me 5 talents, and look, I have gained 5 more talents besides them. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You are faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord.
He also, who had received 2 talents, came and said, Lord, you delivered to me 2 talents. Look, I have gained 2 more talents besides them. His Lord said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a few things. I will make you ruler over many things. Enter into the joy of your Lord. Then he who had received the 1 talent came and said, Lord, I knew you to be a hard man, reaping where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. And I was afraid and went and hid your talent in the ground. Look, there you have what is yours. But his Lord answered and said to him, You wicked and lazy servant, you knew that I reap where I have not sown and gather where I have not scattered seed. So you ought to have deposited my money with the bankers, and at my coming I would have received back my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has 10 talents. For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. But from him who does not have, even what he has will be taken away. And cast the unprofitable servant into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. So, very clearly, sa atin hong pagtingin dito, sa parabola na ito, napakaraming mga pwedeng ipakitang implikasyon. But obviously, ang Panginoon nagpasasabi na kung merong pinagkatiwala, may expectation sa pinagkatiwalaan. Let's leave it at that. So sa ating mga buhay, kung tayo po ay nag-a-anticipate sa pagbabalik ng Panginoon, tayo po ay dapat makita rin may katapatan. Yung katapatan na hindi lang nakatingin ka sa ulap at iintayin mo siyang bumaba. Hindi ho ganon. Kung ano yung pinatutugunan niya, tugunan mo para pagdating niya, handa kang salubungin siya at hindi ka nagsayang ng iyong mga pagkakataon at mga kakayahan. Now, pag-usapan natin yung definition ng laziness kasi ito daw po ang kumukontra sa ating pagiging productive. Ang definition daw is averse or disinclined to work, disinclined to work, to activity, or exertion. Kaya ang isa sa mga words na ginagamit ay indolent. So, minsan ang ginagamit din kaakibat na konsepto ay slow-moving and sluggish. So, bakit ho ganun ang laziness? Ang pinapakita ay magtrabaho. May kapasidad, may kakayahan, may lakas. Kaya lang talagang umiiwas na tumugon sa anumang dapat na gawin. At yun na nga, minsan ito ay kalakip na rin ng pagiging irresponsable. So, tingnan natin, no? Bakit nga ba ito ay pinapaunawa sa atin ng Panginoon na dapat nating paglabanan? Kagaya ng galit. Normal na merong galit sa ating buhay. Pero yung pagkakasala sa ating pagkagalit, yun ang iniiwasan. Ganon din dito. Normal na gusto mong magpahinga. Gusto mo rin ang tinatawag nating wala masyadong kaabalahan sa buhay. On the other hand, hindi naman ibig sabihin, ganun-ganun na lang ang buhay. Kinakailangan hindi tayo maging tamad. Meron din tayong tinutugunan dahil dapat meron tayong paggawa. No? So, tignan po natin ano ba ang mga nilalaman itong ating material. First, ano ba ang characteristics of the lazy person coming from the Bible? So, maglatag po tayo ng ilan. Number 1, ang tao daw na tamad hates work. From Proverbs chapter 21 verse 25, the desire of the lazy man kills him, for his hands refuse to labor. So, yung naisin daw ng tamad na tao ang papatay sa kanya dahil yung kanyang kamay ay ayaw gumawa. No? So, ibig sabihin, tinatakasan niya yung dapat niyang trabahuhin. Meron siyang dapat tugunan, may obligasyon, may responsibilidad, inaayawan niya yan. Ang kanyang tinitingnan din ay yung magagawa lang niya yung minimum. Kahit may kapasidad siyang magdagdag o magtaas ng level ng kanyang output, ang kanyang ibinibigay ay yung mababa lamang. No? So, kaya ang kanyang nagiging performance ay poor quality. Di ba? At yun pa nga, ang isa pa sa mga practices niya, procrastination. Ano ba yun? Na ang haba ng panahon para gawin ng isang bagay para may kalidad at sabi nga, mapag-inam. Kaya lang, doon niya lang gagawin yan sa dulo. Kaya, gipit na sa oras, kung ano na lang, at patumpik-tumpik, yung level at kalidad ng kanyang nagawa, hindi ko kagandahan. So, remember, yan po ang unang characteristic of a lazy person. That lazy person hates work. May pangalawa. Yung lazy person who hates work do not feel responsible to share in the work.
instead will rely on others. No? Meron akong nabasa na material about the New Testament believers. Alam niyo, namumuhay din pala sila sa isang communal, parang communal type ng pamumuhay. So, share ng resources, at the same time, share ng responsibilities. Now, maraming mga talata na sinasabi sa banal na kasulatan, lalo na sa New Testament, ng paglilinaw. Kung ikaw ay gusto mong makinabang, ang tawag doon ay benefits. Gusto mo ng benefits, you have to take on responsibilities. Hindi pwedeng pabigat ka o kakargahin ka lang. Kinakailangan meron ka ring gagawin, meron ka ring tutugunan. So, hindi uubra na kung ikaw ay normal, ikaw ay may kapasidad at kapabilidad na parang ka lang, magwawalang bahala ka lang at obligado yung lahat para ikaw ay tugunan ng tugunan. Hindi ho pwedeng gano'n. Kinakailangan kung papaanong ang lahat ay nag-share, ang lahat ay merong tinutugunan ng responsibility, ikaw nakabahagi ng komunidad, gagawa ka rin nun. Tingnan ninyo, 2 Thessalonians chapter 3 verses 11 to 12. For we hear that there are some who walk among you in a disorderly manner, not working at all, but are busybodies. Now those who are such, we command and exhort through our Lord Jesus Christ, that they work in quietness and eat their own bread. No? So, ito ho ay pagpapahiwatig na ang tawag ho doon sa hindi gumagawa ng ayos ay ang conduct niya ay disorderly. Ibig sabihin, wala ho sa lugar. Kailangan iayos. I-align natin doon sa mga panuntunan at pamantayan na umaayon sa kagustuhan ng Panginoon. So, muli, ano yung tama? Kung ikaw ay nakikinabang, gusto mo ng benepisyo, kailangan meron ka ring obligasyon o responsibilidad. Hindi pwedeng hindi magkaduktong yung dalawa. No? So, yun po ang unang katangian ng tamad na tao. The lazy person hates work. Yan, yung pangalawa. The lazy person, according to the book of Proverbs, loves sleep. Ang matulog po ay hindi problema. Pinag-usapan na natin yan sa ating self-care and self-appreciation lesson kung naalala ninyo. Yun po ay kailangan para ma-restore ang iyong energy, ang iyong health ay maging maayos at talagang dinisenyo ng Panginoong Diyos yung balance between work and rest. Kaya lang, pagka puro rest, walang work, baka may kakaiba na ho doon. Proverbs 26 verse 14. As a door turns on its hinges, so does the lazy man on his bed. Kung paano daw ang pintuan ay pabaling-baling sa kanyang bisagra, ganun din daw ang tamad na tao sa kanyang kama. Pabaling-baling. Ibig sabihin, yun lang ang kanyang preoccupation for the whole day and night. No? Maghiga at magpabaling-baling sa kanyang tulugan. So, yun ay pagpapaunawa na kinakailangan may iba ka pang gagawin. Yung itinulog mo para nakarecover yung katawan mo, para ka lumakas, gagamitin mo yun. Yan. So, tingnan natin. Ang sabi ho ng isang factoid, if we live to be 70 years old, kunyari ako po, aabutin ako ng 70 years old, and every day, I will sleep 8 hours. Alam niyo yung sabi? Itinulog mo daw ay 23 years. Imagine that. Compute ninyo. Nakuha ko lang ito eh. So, kung ikaw ay iedad ng 70 at naitutulog mo ng 8 hours a day, i-compute mo daw yan na ang naitulog mo sa buong buhay mo if you live up to 70 is about 23 years. Hindi naman masama. Tamang pagtulog yon. Eto lang. Every hour na iyong idadagdag, kunyari natulog ka ng 9 hours a day, ang ending, magdadagdag ka ng 3 taon pa sa 23 years. So magiging 26 years. So yan ay pagpapaunawa sa atin na baka naman puro tulog na lang ang inatupag natin na ang ating buong buhay ay tungkol sa tulog at wala na tayong nagawa. Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng panahon, pagkakataon, kapabilidad, lakas at ng ating pangangatawan para magamit naman natin. So, the lazy person, ang kanyang emphasis sa buhay, he loves sleep. Kaya nga, may mga pagkakataon, hindi ho nagagampanan yung dapat. No? So, yan ay kinakailangan po nating tingnan. It's not only just a problem of laziness, it's also a problem of a lack of being responsible. No? Hindi siya nagiging responsable sa dapat gawin at tugunan sa kanyang buhay. That's number 2. Number 3, the lazy person makes excuses. Ito yung maganda dito. Proverbs 26 verse 13.
The lazy man says, there is a lion in the road. A fierce lion is in the streets. Alam nyo, di ba, yung tamad daw na tao, magaling mga tuwiran, kahit hindi totoo. Wag lang siyang makagawa. Kaya dito nga, yung ginamit ni Solomon, tamad daw na tao. Ipagsisigawan niya, may leon dyan sa daan eh. May babangis na leon dyan sa kali, kaya hindi ako maalis. So, ginajustify niya yung kanyang kawalan ng pagnanais umalis dahil baka may panganib. Wala naman. Sa atin sa Pilipinas, meron din tayo mga dahilan bakit wala. Yan nga ho ang minsan na nagiging simulain ng katamaran ng tao, yung pagdadahilan. Ano naman yung pagdadahilan? Hindi baling tamad, hindi naman pagod. Yan, pagdadahilan din po yan. So, ang pagpapaunawa, kinakailangan ay ayusin po natin. No? Kasi sometimes, we tend to make excuses, no? Na tinatanggap na ating sistema. Nabanggit ko nga, I think about a few months ago, na minsan nadideceive mo yung sarili mo eh. Di ba? Halimbawa, ngayon, Sabado, syempre kahapon, kung last day mo ng work week ay Friday, excited ka kasi papahinga na ngayon at bukas. No problem. Tama naman yun. Kaya lang, mahirap pasukan ay Lunes. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, babangon ka galing ka sa 2 araw na pahinga, biglang kailangan mo na naman bumalik sa routine ng trabaho. So yung iba parang hindi nasisiyahan, no? Na papagod o kaya ay hindi pa handa. Okay. Minsan mag-iisip ng dahilan. Naku, ayoko pumasok. Mainit. Parang may sakit ako. Yan, wala ka naman sakit. Tinatamad ka lang. So ngayon napaisip ka na ikaw ay may sakit. Yan ang gagamitin mo. Lumabas sa bibig mo, pinaniniwalaan ng tenga mo, pumasok sa isip mo, naging bahagi ng damdamin mo, mandadamay ka pa. Sasabihin mo, pag lumabas ka ng kwarto, bakit parang mabagal ka? Hindi maganda pakiramdam ko. Mandadamay ka, ito pandadamay. Pahawakan mo nga ako, parang may sinat ako. Ay, oo nga, mainit ka nga. Oo nga. Kaya may sakit ako eh. Totoo nun. Nagsimula lang yun sa tinatamad kang pumasok. Ang nangyari, nangatwiran ka ngayon, meron kang sakit, pinaniwalaan mo na, inakto mo na, iniarte mo na. Ito, magiging problema niyan. Pwede kang magtagumpay dyan. At pag nagtagumpay ka sa ganyang klase ng panlilin lang sa iba, actually, lililin lang mo rin sarili mo. Alam mo, hindi totoo yung sinasabi mo eh. Magtatagumpay ka. Kaya lang, makaka-develop ka ng bad habit. Bakit? Makakalusot ka nga eh. At yung pagkakalusot mo, iniisipin mo, effective yung sistema ko. Uulit-ulitin mo hanggang nakadevelop ka ng hindi magandang habit. No? Ang mga tao na talagang dedicated at responsible, pansinin nyo yung pumapasok sa eskwela, sa trabaho. Bumabagyo na eh, hanggat walang announcement. Lalabas ng bahay. Minsan makikita ninyo yung mga video ng lumulusong sa baha, naka-uniforme. Tapos, giniginaw na, basang-basa ng ulan. Pag tinanong saan kayo pupunta, papasok sa trabaho, papasok sa eskwela. Di ba? Yun ay pagpapatunay na kahit na hindi maganda ang panahon, talagang gustong gawin ng tao yung nararapat para matugunan niya yung dapat niyang tugunan. Pero yung ayaw tumugon, liit na bagay, kahit hindi pa totoo, gagamitin excuse para wag lang bumangon, para wag lang tumugon. So, the lazy person loves to make excuses. No? So, yan, puro palusot, puro pagdadahilan. Number 4, the lazy person wastes time and energy. No? So, nag-aaksaya ka ng oras at ng lakas pag ikaw ay isang tamad na tao. Proverbs chapter 18 verse 9. Ito ho yung pagkakasabi. He who is slothful in his work is a brother to him who is a great destroyer. Ano ba yung slothful? Galing po sa salitang sloth. Hayop po yun eh. So dun sa rainforest, meron hong isang klase ng hayop na medyo mabagal kumilos. Yun po ang sloth. At ikinumpara doon yung mga taong sluggish or mabagal at walang ganang kumilos. No? So, ang sabi ko dito, yung taong tamad ay kapatid daw ng taong naninira. Ang tanong, paano naman nangyari yun? Ito daw kasi, ang taong tamad, ang madalas na sinisira niyan ay oras. At ang kanyang sinisira din ay yung tinatawag nating opportunity or pagkakataon. Di ba? Winawaldas mo eh. So, you're basically destroying it. Sinisira mo yung gamit ng oras at sinisira mo ang mga pagkakataon.
Tandaan natin, ang opportunity is a limited commodity. Ang time ay limited commodity. Huwag nating sirain, huwag nating sayangin. No? So, tatandaan po natin yan. 1 Peter chapter 1, verse 17. Sabi dito, And if you call on the Father, who without partiality judges according to each one's work, conduct yourselves throughout the time of your stay here in fear. No? So, ang Panginoon, sinusuri tayo sa ating pamumuhay, pag-uugali at asal. Kaya kinakailangan gawin natin yung ayos. No? Hindi mo tayo binigyan ng mga bagay na ganito, gano'n na lang. No? Sayahin mo kung gusto mo, bahala ka kung gusto mo. Hindi, katwiran ng tao yan. Gagawin ko gusto ko. Ayan, pang tao yan. Pero pag tinignan mo yung katwiran ng Diyos, ibang-iba may pananagutan. Binigyan kita niyan, gamitin mo ng ayos. At sisipatin ko kung kamusta ang iyong pagkakagamit. Ayon ba sa nararapat? Yan, so may ganong klase na mababasa kayo sa banal na kasulatan. So remember, a lazy person wastes time and energy. Number 5, a lazy person thinks he is wise. No? Yun po yung isang katawa-tawa rito. Yun daw tamad na tao, ang tingin niya matalino siya. Bakit? Nakakagawa siya ng mga katwiran para maglusot-lusot. So, hindi siya wise. At yung kanyang katwiran baluktot, pero pinaniniwalaan niyang okay. Dahil nga nagagamit niyang pampalusot. Ito, Kawikaan. Proverbs chapter 6, verse 16. The lazy man is wiser in his own eyes than 7 men who can answer sensibly. Ang tamad na tao daw, ang tingin niya matalino siya. Ang tingin ng sarili niyang mata sa kanyang sarili. Kumpara sa 7 tao na talagang marunong sumagot ng maayos. Bakit? Lagi siyang humahanap ng dahilan para makaalis sa pananagutan at sa responsibilidad. Yan ang trabaho daw ng tamad. At akala niya, dahil hindi ako nagtatrabaho, kontrolado ko oras ko. Actually, hindi. Ang ginagawa ng tamad, nakasaya niya yung kanyang oras at ayun, no? Doon naman siya nagiging alipin ng kanyang katamaran. Minsan nakakusahan niya yung iba, alipin ka kasi ng trabaho mo. Minsan naman ikaw, alipin ka ng katamaran mo. So, yun din no? Tingnan mo kung alin ba talaga ang mas matimbang. Ang sabi din dito, ang taong tamad daw, iniisip niya yung mga taong naglilingkod, yung mga taong talagang ginagamit yung kanilang kakayahan, nagsasakripisyo, mahina ang inyong isip. Dahil pinahihirapan yung sarili ninyo. Sa isang banda, yung mga taong may ginagawa na yon, kaya sila may ginagawa, nakakabenepisyo, hindi lang sa kanila, nakakabenepisyo pa sa iba. Walang isang taong walang ginagawa, walang benepisyo yung iba sa kanila at wala ring benepisyo sa kanya. So, yun nga yung kanyang quote-unquote katalinuhan is actually not really wisdom, pero ignorant reasoning. No? So, yan po, paalala sa atin. Nakarinig na kayo ng sarcasm, diba? Figure of speech. Na minsan, pagka gusto mong diretsahin yung tao, ang ginagamit mo ay yung pagsasalarawan para iparamdam sa kanya na pinatatamaan mo siya. Ayan po yung sa sarcasm. Tingnan niyo, Proverbs chapter 6 verse 6. No? Ito lang, mga sample muna sa atin. Mabuti pa, yung aso, nagbabantay. Ikaw hindi. Yan. Di ba? Parang sinasabihan ka, gumawa ka naman. Yan. So, dito si Solomon, ang kanyang sinabi sa Proverbs 6 verse 6, no? Go to the ant, you sluggard. Consider her ways and be wise. Tingnan mo yung langgam, ikaw na tamad. Tingnan mo yung kanyang mga gawi at maging matalino ka. Ano ba yung pinauunawa dito? Sino ba mas magaling? Dapat yung tao, may utak tayo eh. Sino ba yung pangkaraniwan? Dapat yung langgam, insekto lang yan eh. Di ba? Pero ang sabi ni Solomon, yung tamad, doon ka matuto ka sa insekto, parang mas magaling pa sa'yo. Dahil pag pinansin mo yung langgam, totoo naman, very responsible sila. Pag ipon ng pagkain, inis na nga tayo. Pagbaba mo pa lang sa lamesa, ayan na sila. Kasi nga, kumukuha ng pagkain. Binadala doon sa kanilang colony para kung ano man ang maging pagbabago sa panahon. Lalo na't nararamdaman nilang parang uulan. Nagdo-double time yan. Kung dumating na yung dilubyo, nandun sila at merong food source at nakakasigurado sila na magsusurvive sila. Ang point ni Solomon, buti pa yung langgam kaysa sa dun sa tamad. So yung tamad, matuto ka sa langgam. Medyo nakaka-insulto, pero may point. So,
Ito po yung ating pag-aaral about the challenge of being productive. Sa buhay na ito, may mga kakayahan ho tayo. On the other hand, pwede rin ho tayong magkaroon ng anong tawag natin dito, tendency na magpabaya at magpakatamad. So ang tinuturo ng Biblia, iwasan yon. At gumiya patungo doon sa pagkagamit na matiwasay ng mga pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Good stewardship and of course, being productive. At maiwasan po natin yung tinatawag po nating katamaran. Now, let's talk about the consequences of laziness. Kagaya ng binabanggit nating madalas, pagka ang Panginoon po ay nagbibigay babala sa atin, huwag niyo po ang kakasama ng loob yan. Yan po ay pagpapaunawa para hindi ka nga masadlak sa hindi magandang resulta ng maling galawan. So, tingnan natin, ano ba ang kanyang babala or warning bilang consequence ng katamaran? Number 1, if you are lazy, you will become a servant. Lagi ka na lang maninilbihan sa iba. Proverbs chapter 12 verse 24. The hand of the diligent will rule, but the lazy man will be put to forced labor. Ang kamay daw ng masipag ay mamamayani or mamumuno. Ngunit ang tamad na tao ay lagi na lang mapipwersa sa mga trabaho. Dahil nga, walang improvement at wala rin siyang masasabi nating magandang balik kasi wala kang tinanim. So walang magandang pag-ani sa buhay. So definitely yung kanyang station in life hindi mainam. Minsan pinag-usapan natin yung tungkol sa last weekend sa anger. Isa sa mga kinagagalit ng tao yung hindi siya nakakaalis o hindi nag-i-improve ang kanyang kalagayan sa buhay. Sabi nga nung isang proverb na binasa natin doon, sometimes when we make bad decisions, we blame God. Maging maingat daw. Kasi baka mamaya yung iyong hindi pag-inam sa iyong kalagayang pangbuhay is not really the Lord's fault. Mayroon kang pagkakataon, may abilidad at may kakayahang ibinibigay sa iyo kasama ng oras. Mali-mali ka ng gamit, mali-mali ka ng desisyon. So you have to improve your decision making. You have to change your act. Ayusin mo yung galaw mo para maging mas mainam ang katayo ang pangbuhay. So remember, ang tao daw na tamad, one of the results, you will become a servant. Yung second, pagka tinatamad ka palagi, you will come to poverty. Maghihirap ang buhay mo. Ang sabi ng Proverbs 20 verse 4, the lazy man will not plow because of winter. He will beg during harvest and have nothing. Ano ho yung pinapaunawa sa atin dito? Of course, pagka panahon ng taglamig, kasi ang Near East, meron din ho sila dyan sa may Israel na winter season. So, malamig. Ang iba, ayaw gumalaw pag malamig. Malamig, mahirap tong trabaho. Pag mainit, mahirap din tong trabaho. So, ayaw mong mag-araro. Sabi dito, the lazy man will not plow because of winter. Pero kailangan mo sanang umani. Ang seasons, di ba? Winter, spring, summer, and fall. So pag hindi ka nagtanim, pag hindi ka nag-araro, di pag panahon ng anihan, manglilimos ka daw dahil wala kang kahit na ano. Kasi nga, wala kang tinanim. Yung mga nagpagal, yes, may risk. Yes, mahirap. Yes, yung ini-endure mo yung lamig pagka winter, pag tag-init, ini-endure mo yung init. On the other hand, because you're doing something, later on, ikaw ay magkakaroon ng harvest. So, very important yan. Sabi nga dito sa Proverbs 13 verse 4, the soul of a lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. Bakit kaya pinasok dito yung concept ng soul? Yung inner workings ng tao na aapektuhan. So kapag tamad ka, yung pangkaisipan at kalooban mo raw, magnanais yan Kaya lang wala ibig sabihin, walang patunay sa kanyang productivity, wala siyang kung tawagin natin mga natugunan. So pati yung kanyang inner person empty. Bakit? Hindi ka nagsumikap, hindi ka nagtiyaga. So pati yung pangkalooban mo, wanting, ibig sabihin, naghahanap, Pero yun daw kaluluwa ng taong masipag na pagyayaman. So hindi lang yan sa material na bagay, kundi may sense of satisfaction, may sense of fulfillment, may achievement, at meron kang, sabi nga natin, mababalik tanawan na hindi ka nag-aksaya ng iyong pagkakataon at oras. That's why the soul of a lazy man desires and has nothing.
but the soul of the diligent shall be made rich. So that's from Proverbs 13 verse 4. Pagka ikaw ay nagtamad-tamad, ang isa sa mga consequences, you will come to poverty. Number 3, pagka ikaw daw ay tatamad-tamad, you will have a destroyed house. Ano yung ibig sabihin? Itong babasahin natin from Proverbs 24 verses 30 to 34 ay isang observation ng author, most likely si Solomon, na meron siyang nakitang tao na may lupain, may taniman, at may bahay. May bakod eh. Pero ang lahat ng yan, dahil tinamad siya, hindi niya na-maintain. Tingnan nyo naging resulta. I went by the field of a lazy man, and by the vineyard of the man devoid of understanding, and there it was, all overgrown with thorns. Its surface was covered with nettles. Its stone wall was broken down. When I saw it, I considered it well. I looked on it and received instruction. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. So shall your poverty come like a prowler, and your need like an armed man. So, ano yung kanyang binabanggit? May nakita nga siyang tao, may lupain, may taniman, pinabayaan na overtake ng dawag ng mga tinik. At hindi, syempre, naging productive yung vineyard niya. May potential yung vineyard, may potential yung lupa. May bakod siya. Di rin niya iningatan. Dahil sa kanyang katamaran, gumuho. At ito nga ang natutunan daw ng author. Sabi niya, ayan, ang laging dahilan, konting tulog pa, konti pang pamamahinga. Hindi masamang mamahinga, hindi masamang matulog. Pero ito, lagi nilang sinasabi, konti pa. Galing na siya sa tulog, konti pa. Galing na siya sa pahinga, konti pa. O sige, tiklop mo kamay mo. Ayaw mong gumawa. Ang dulo niyan, ang kahirapan daw ay dadating na parang isang prowler. Ibig sabihin, bigla ka na lang gugulantangin. Ayan na, nasa sadlak ka na. At ang pangalawa, you need like an armed man. Para ka daw na hold up. Bakit? Biglang dadating daw ng biglaan din na ikaw ay parang wala nang pangtustos at pangtugon sa mga pangangailangan mo. So, ibig sabihin, nakadevelop ng habit ng pagpapabaya. Naging tamad. Sa dulo, biglang nakita na lang niya, biglaan. Wala na palang resource, wala na. At ang layo na niya para sa kanyang development. Ang layo na rin niya sa kanyang possible na mga resources. So nandun na ngayon siya sa situation of need because of poverty. At yung poverty ay hindi naman circumstantial. Maintindihan mo pa kung may dumating na kalamidad kaya nagkaganyan. Hindi naman niya ginugusto. Pero ang malungkot ito, naging tamad siya at yung potential na meron siya, napabayaan niya. So, the consequence of poverty, anong sabi dito? A destroyed house. Ayan. So, isa yan sa pwedeng kahinatnan. So, tatandaan natin, maraming mga bagay sa buhay natin needs maintenance. So, pag hindi ko natin maintain, we don't make the effort to do the little stuff and to do it consistently and continually, ang ending kawalan sa atin. Number 4, ito, halos kahawig nung pinakita natin kanina na characteristic ng lazy man. Pagka ikaw daw ay tamad, ang isa sa mga consequences, you will have poor self-image. Bakit? Kasi nga, while work brings a sense of dignity and responsibility, di ba dito mo nakukuha yung significance mo at yung iyong competence na kailangan mo for your esteem needs. Yung kung gusto mo na ikaw ay ginagalang, kailangan mong meron kang ginagawa at may partisipasyon ka. Doon mo rin nakukuha ang iyong belonging. Pag ikaw ay tinatamad, syempre wala yun. So ano pwedeng mangyari? Tayo pa namang tao daw ay prone sa pagkukumpara. Pag ang iyong nakita, yung masipag na tao, it's either naiinis ka sa kanya, naman, papakasipag. Bakit? Because that person's way of life is basically a rebuke to yours. No? Parang ikaw ay, sabi nga, nalalagay sa masamang imahe kapag ka ang natapat ng tamad ay yung masipag. No? Kasi nagiging obvious yung kanyang kawalang ginagawa. Pangalawa, pagka merong active, di ba? Ikaw ay, sabi nga natin, indolent. Ang mangyayari niyan, ma-overtake ka, may iwanan ka. So you don't feel good about your situation. At nag-iisip ka, kung sakali sanang ginawa ko to, but that's regret. No? Kung pwede pang habulin, why not?
Kaya lang may mga times it's too late, no? So sana wag pong magkaganyan, no? So remember, how do you see yourself? Of course, may worth ang buhay mo, kagaya ng pinag-usapan natin sa self-appreciation about 3 or 4 sessions ago, na sa pagtingin ng Diyos, mahalaga ka. Pero on the other hand, kaya rin natin tinuturo ito, kabahagi din ng pagmamaximize ng pagpapahalagang binigay ng Panginoon, dilatagang kanya ng investments. Mga bagay na naka-invest sa iyong buhay, gamitin mo. At bahagi rin ng atas ng Panginoon, magsipag ka, gumawa ka. Dahil dyan ma-activate yung investments na nilagay sa iyo, like talent, skills, and abilities. Pag di ka gumalaw, wala yun. At yung iyo ring damdamin patungkol sa iyong buhay at kalagayan, di rin okay. No? So, ang poor self-image is also a product. And then yung fifth, ano ang pwedeng maging consequence of laziness? It will lead to sin. Bakit? Narinig niyo na yung saying, idle hands are the devil's workshop. And the idle mind no, is the devil's playground. No? So, ang ibig sabihin, pagka wala kang pinagkakabalahang productive, pwedeng mangyari na may isip o gagawin ka na counterproductive. Yung mga bagay na magpapahamak o sisira sa iyo. So, ito po ay napakainam ng mga reminders, no? At ikatutuwa nga natin dahil sa banal na kasulatan, nagpapaunawa para hindi natin maituloy yung hindi ayos. Pang-anim, the consequence of laziness, you will be disciplined. Kailangan i-disiplinahin ka. Ibig sabihin, pag merong responsible na tao, nakasama ka, siyempre kaya ituwid ka, pagsabihan ka. Huwag kang may irita pagka merong itinutuwid sa'yo dahil may mali. Dahil yan ay pagpapahalaga sa'yo at pagpapahalaga din dun sa mga maapektuhan ng iyong pagpapabaya. No? At ito ang sabi, 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Ulitin natin karamihan ng mga Christians during the New Testament times were actually existing in communal existence or communal living. At kung meron kang gustong pakinabang, ang hamon, magkaroon ka rin ng responsibilidad at pakikibahagi. Hindi pwedeng lagi ka lang sumasakay or nakikisakay. Hindi uubra yun. Ang meaning nun, wala kang participation, gusto mo lang ng privilege. So the reminder, 2 Thessalonians 3:10, for even when we were with you, we commanded you this, if anyone will not work, neither shall he eat. Ayan, di ba? So, kailangan tumrabaho tayo. Kung normal ka naman at may kapasidad ka, tumrabaho ka naman, di ba? Minsan, yun nga, kahanga-hanga minsan sa iba. Hindi sila kasing capable or normal ng iba, but they are doing something so that they can contribute. Pero yung normal ka at may lakas ka at kapasidad, pero ikaw ay hindi tumutugon at gumaganap sa pwede mo o dapat mong gawin, nagpapabaya ka, pagpalaisipan yun, bakit ganyan ka? No? So, kinakailangan pag-inamin. Because based on the Lord's Word, kailangan pagsabihan or disiplinahin. Dahil nga, hindi nararapat yung ganong way of life. So, maging sa ating spiritual life, mga kapatid, no? Minsan, napapabayaan din natin. We have to have the discipline to also be, sabi nga natin, masipag sa ating prayer life, reading of the Word of God, attending church services, yung ating mga Bible studies and Sunday school, para pag dumating yung obstacles of life, pag dumating yung time na kailangan mo nang huhugutin, meron. Bakit? Na-train yung isip mo, na-train yung kalooban mo, nagkaroon ka ng kaalaman sa salita ng Diyos. Pagdating ng hamon, may huhugutin ka. Pag wala kang tinanim, wala kang huhugutin. Di ba? So, it's very important. Even in the spiritual life, no? Yung disciplines, we have to be, sabi nga natin, productive in that. So, let's conclude. No? Ito ay maganda sa sinabi ni Paul. Galatians chapter 6 verse 9. At ito po ay isang napaka-magandang paalala sa endeavors in the faith, but also sa iba pang mga aspeto ng buhay natin. Ito ay general principle, but of course, it has its own context sa Galatians 6:9, but ito rin ay applicable in many areas of life. And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. So, wag daw tayong mapagal o mapagod sa paggawa ng mabuti. Sa tamang panahon, aani tayo pag hindi tayo nawala ng loob. No? So, yan ay napakagandang paalala. Ano ang pangontra sa katamaran?
kasipagan. At ano naman ang problema na pwedeng kauwian ng isang taong magpapabaya sa kasipagan? Katamaran. At yun po ay hindi mainam. Sana po ay makita natin yung practical use at yung application nating lesson for this weekend. Paalala po ng ating programa. Sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid. Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado! Inaanyayahan namin kayong makinig muli kay Pastor Jay Banzuelo sa Konektado, alas 11 ng umaga sa darating na Sabado. Dito